shit, Black City Milano representing Rekka sa Hood Tournament. Nandito pa rin kami sa Milano Holiday. Milano Holiday, putang na make some fucking noise! Bakit na, lakas nito. Dito ulit kami, October 14, tangin na, shoutout nga para sa lahat ng mga sponsor, sa lahat ng sumusupport sa Doing Shit sa Milano, at shoutout sa mga sponsor na sumusuporta sa tournament namin. Pagpalain sana ko yung lahat at kami namin kayo sa shoutout. Okay, unang laban ng gabi, Tuma versus Dot sa aking kanan, representing Bologna Town, ang galing pa ng Tarlac, repping Bolo, Kubu! At saka, Bolo, magingay para kay Kuma! Di naniwala sa'kin na makapagbago, lalo na sa mga dati-rati kong kilala. Ngayon tignan nyo kung sino sa di nang tumatawa. Madami ang tinuturing akong peke kasi pinapakita. Yo, what up? Shoutout kay Banjo nga pala. Para sa mga maganda na kapye. Tsaka yun, Bolo Town. Okay. Sa aking kaliwa, ang galing pa ng Ireland, representing San Pedro Laguna, repping nothing, 0-1 standing, magingay para kay Dot! Sa pagkahampas, ito akong pas sa una. Sanggol na palabas sa kuna. Babalik mo sa mga panatag na magmula sa pagil at aangat ang puno sa unan. Binibiro ng pagsubok, pagkabangon tila sa gusali na nahulog. Yo, shoutout sa Pares ng Buhay Kubo sa Via Padova, sa Diamond Studios, Big and Small, Proud Tamad Milano, yun. Mismo. Shoutout nga pala sa inyo lahat. At umpisahan natin, topic muna kayo. Ano na ako? Okay, decision niya. First round para kay Dot. Let's go. Sa unang birada! Alam nyo ba na sinulat ko to na nakahilata? Tama! Pagkagising sa umaga habang ang mga mata ay mamaga-maga pa. Samantalang ang kalaban ay matagal na nakaantay sapagkat matagal na siya nagsusulat ng mga talata simula pa nung Abril pa yata. Oo! Handang-handa si Kuma! Balita ako, huling ensayo talagang binura ng todo. Ako pa nga naging bored sa'yo sa hinaba-haba ng panahon na sinulatan mo ko. Kaya pala namayat ako. Sa sobrang tagal kong tumatakbo sa isip mo. Pwes, takbo at ako ang santay at may dalang karet patong burot. Hanggang kamatayan na ang pagtakbo mo't hindi nahihinto. Dahil ako magmimistulang habang buhay mong bangungot! Anyway, kanino mo ba nabili yan sulat mo, ha? Kay Waterboy. Tas ang bayad, water bottle? Nagbabasa ng lyrics sa gitna ng kanyang battle? Di, kaliwaan ba ice, bro? Pagkat tuna would be tubig, sobrang cold mga lines, no? Sa may yelo umuukit, info galing kay Hydro. Left hand mo ang gumuguhit, walang kwenta yung right mo. Dahil pinasulat mo sa tubig. Come on, come on. Respect the MC. Pinagdala ng Bolo, pero pantaga mo, mapurol pa kung panggagapas mo sa gubat. Kaya kinailangan pa ng tubig para lang banlawan ng paghasa niya sa sulat. Kaya pansin nyo, repin Bolo na lang sinasabi kasi hindi mabanggit pagiging G niya. Kaya hindi mabuo pagkakasabi kasi may taga-buo ka na ng sariling linya. Ikaw ay tubero dun sa Hydro. Kapalit lang ay nude pic. Para kang PVC pipe kasi kada lines mo may tubig. Kaya kung sasabihin mo kinakalawang na ako, pues kada lines ko tetanus. Ikaw may sobrang tubig dyan sa utak. Hydrocephalus. Kaya pinaputok na lang yung ulo mo doon sa una mo na laban. Pinutukan ka ng 38 Gs tapos tinapatan ka pa ng G sa iyong pangalan. Pero kahit daladala pa yung Bolo niya sa likod at mga matay ng lilisik, wala ka pa rin nagawa tulad ng salitang Bologna, itong G na nahimik. Tapos gusto mo ulit makalaban si Jawewe. Yan ang kanyang hayag. Gagawin niya raw lahat, makamit lang ang kanyang hangad. Sabi niya pa, Makalaban lang kitang muli, ikaw lamang sapat na. nung malaman ni Jawewe, putang ina, tinawanan ka lang niya. Ha ha ha! Sasha!
Alam na ng lahat na ikaw yung papalag. Ang problema, wala ka ng mukha pa na maihaharap. Kung ngayon, sa hurado, sa simpatsya siya ay maghahanap, magtiwala kayo na sa semis walang rematch pa na magaganap. Time! Yeah! First round para kay Kuma. Let's go. Wala nang awa-awa. Isa ka sa mga inaabangan na MC. Kahit linyahan mo naman mababaw, hindi nalubog, para kang nasa Dead Sea. O bara-bara ba gusto? Mas pagbibigyan ko gusto mo sa sobrang dami kong bara, nakikonek pati yung asawa mo! Ano doon yung shit, eh? Hindi sana eto yung kapelo. Kaso ang hangin mo masyado. Angas mo gago, kala mo kung sino dumayo. Kalaban ko sana yung Jello kung hindi lang siya nag-yelo. Pero magaling naman yung ability na pinamalas mo na bravery. Baguhan yung remedy na pinakita mo sa enemy. Kaso nakuha sa yung artistry, magaling ka lang sa mimicry. Kasi pumayat daw siya. Pinagyabang niya palas battle. Pero alam kong di ka na matakaw. Buti pa yun naalis mo pero hindi yung pagiging magnanakaw. Kasi kung sakaling ito'y walang ghostwriter, probably dahil pa nito yung granule machine sa pagre-recycle. O estudyanteng pabibo, literal na nagpapaka-teacher's pet. Umangas yung sulat, mas gumaling mag-research ng bars sa internet o umangas to bigla. Yung loob nag-enhance. Parang bully lang sa classroom, naging ay nung natapos na dun sa class. O di mo pa ba gets yung mensahe? Nadali ka na din dati nung klase, kaya obvious na bebenta na ng mura kasi tangina ka, double dead na yung karne. Kaya, paano mo ako madadali kung dun nga sa class ka nalaos? Yung class nga di mo kinaya, ito pa kayang nakapagtapos? Uuwi kang umiiyak, parang estudyanteng bumagsak, di mo kakayanin yung paksa, peso manda ka na magkasapa! Baliktaran yun, paksa sa pakye. So do what you wanna do, kasi di mo na to mari-reverse. Paano hindi ito gagaling hanggang hating gabi nagre-rehearse? So ito yung dream mo, makahito kasi walang beat, no? Kaso malabo, di mapino yung pagka-make mo ng mga berso. Parang dito ka na nga lang nakakapag-rap, off-beat ka pa ng ilang minuto. Kaya naman, you're fucking fake ass. You so basic na ang tingin sa sarili mataas. Pes mali ka ng laban na kinasahan. Ito lang yung battle ni Marco na kung saan di ako kinabahan. Kasi after nung special child na naguhubad, kasi makatang penguin na bluetooth, eto dot, tuldok. Sayang lang yung TF mo, Boss G, para dito sa tanga. Yung pangalan na di pinag-isipan, mga battle pa kaya. Kaya naman nalilimutan mo atang nasa Italia ka, bro. Oo, pares tayong banyaga, pero teritoryo ko to. Pakilalabas ko pagka-brutal ko hanggang sa ikay magwakas na. After nung gagawin kitang abot, tas ihahalo kita sa paggawa ng pasta. Kaya sa pangalan mong inaasam, kung palang magpakabala, maling lebelo ng halimaw, agad mong ginambala kung tingin mo, kaya mo pa akong mapaamo, mas maling-mali ka ng hinala kasi di ka man mamatay doon sa wewe, mamamatay ka naman sa maling akala, patay ka! Ano, paumanhin! Kung minsan nag-i-English ako sa battle, wala eh. English ang lingwahe namin sa Irlanda. Kaya ewan ko pa sa gagon to, ba't nag-i-English ang hassle? Eh nakatira ka naman sa Italia! So, what's up, Mr. Fucking Pagod? Iniisip ko kung bakit ka nag-i-English, tangina. Dami kong pagod! Ang corny ng ganap! Bumatay na naka-polish shirt tapos kinlows next agad. Bonjing ka, Brad! Kaya nagbawas na ako ng bar sa labang to. Total tong kalaban ko ay patawa naman. Pa-gym-gym ka pa, tingnan nyo yung ulo, lumiit na, panay katawan na lang. Tsaka di na ako nag-anticipate, Tendi, ng mga banat ng katapat kong illiterate MC, panay mimicry senti, na siniksik sa linya at siningit na rima, labas ay pinilit at lengthy. Sample? Nilalaro ko na yung buong salita at pinabaliktad ko na yung buong gameplay. Yay! Well played! Yung isang word, halos gawa mo ng buong paragraph. Isang salita lang ibig sabihin sa ng sinabi niya. Anagram. Putang ina mo, para kasi MR, magastos ka sa words. Pero baliktaran. Ayoko na sanang gawin to kasi masasayang oras ko. Ito si Kuma. Babaliktad sa dot. Kaya siguradong todas to. Ganun ba ha? Ganun ba? Etong Kuma.
dalay bolot, nag-amok. Pwes sa akin yan, tabas! Subukan mong baliktarin yung sulat ko. Ambigram labas! May sinasabi pa to na, tanggap ka na wala ka sa top 5 ng mga pwe! Pagtigil ka nga, pre! Eh, unang battle mo pa lang yung tap-tap ka na agad nalalaman, takukin kita eh! Pero alam niyo ba, ang pangalan ni Kuma ay Mark? With C! Tamang diin ng sulat lang kung magmamark. We'll see kung ubra ba kanyang plano. Walang kwenta mga tira, gumamit ka man ng calcul, naglagay ng case sa name para lamang magka-value. Yan si Mark Bares. Bigatin! MB lang yung name, pero yung size ng katawan, pang gigabyte. Pero pag nag-ride po, ito light. Nakaw pa yung iba, kaya yung laman ay tipong kilobyte. Dito bright. Feel mo light? Dapat dito pillow fight. Fist sa face mo, di mo type. Feel this rat sa right hanggang masight mong aking demon sign. Kaya Kuma na ugit saging ang muka. Itatay na lang kita kaysa ikulong ka sa bars, bro. Now I'm gonna do my shit. Kanina pa kumukulo yung tiyan ko. Kaya itong K, wiped out. I will leave no trace, obliterated. Imbis sa mga potassium mood sa bawal yung K, eliminated. Time. Gone. Woo! Say around para ito kay Kuma. Let's go. Pagot? Wala to. Sa Ilocano, kapoy. Tawag kinakamusta na yung pare mong si Panoy. Oh, minus yun. So, kamusta na? Oh, wala. So, kamusta na? Mukhang special child na albino na bata. Siguro pag naglalaro ka noon ng tumbang preso, gamit mo yung ham ng maling na lata. Gagawala ka ditong maluloko sa pagkapeke mo. Di ka lumaki sa streets pero ang yabang mo daw, sabi nung guard sa subdivision nyo. Oo, maangas tong hayop na to. Advice ko lang, huwag kang pakasanay. Nung una trip kong sapakin to, kaso napansin ko, di pala maangas, yung pala matara. O ibang nahulma ang pagkatao sa buhay sa kanto. Samantalang ikaw, inaral mo lang detalye para kunwari di puro imbento. Kaya sige, talunin mo ko a kapela. Alam ko, eto forte mo. Pero alam mo mismo sa sarili mo na kung may beat lang yung laban, mas magaling ako sa'yo. Lahat at buhawi nilagpasan, gagudin mo na ako maaaning. Ako yung literal na patunay dito sa'yo na di lang ikaw yung magaling. Sa pagkalabit may natatamaan, kala mo may toma. Bawat spit ko tangina, nakakapatay, kala mo lason ng kobra. Sariling bangko yung dala ko, di ko kailangan ng peking suporta na parang padre sa kapilang tinanggihan lahat ng puta. Kasi ikaw, isa ka. Isa ka sa mga uhaw sa atensyon. Sip-sip kay Marco, sip-sip sa mga OG at veteran. Pero mababa yung tingin pagkausap mga baguhan, no ba naman? Ganun ka ba talaga kababaw, ganun ka lang kahangin, puro kapit sa mga may pangalan, kala mo mahirap na puro kapit lang sa branding, oh. Masyado pang malalim ang pinupunto para sa pag-iisip ng madla. Huwag kayong mag-alala, ibang veterano dito, pinagbibintangan ako nagpapasulat sa iba. O di na bago yung ganung anggulo. Ganun talaga yung proseso, bro. Una inggit ka, tapos nagiging idolo, kaya ano? Hindi ito yung Battle of the Year, mali kayo ng okasyon. Ito'y pananawas dito sa hambog at ito ang orasyon. Ito'y pampalis sa... Shit. Pampalis ng ilo... Hindi ito Battle of the Year, mali kayo ng okasyon. Ito'y pananawas dito sa hambog at ito ang orasyon. Pampagising sa nabudol, pampaalis ng ilusyon para makita mong wala nang natira sa'yo kundi lang yung emosyon. Oo, emosyon. Kasi iyakin na to. Lalo na pag natatalo. O diba, chinat mo ko, sabi mo kasi yung mga judge ng liga ang bobobo. Hinayupak na to, may sasabihin lang ako sa'yo, halika. Tangina mo kung puro ka reklamo, ba't di ka gumawa ng sarili mo na liga? Hinayupak na to. Tsaka buti ka nga, libre ni Marco yung ticket mo. Pambawi niya naman, pinapahawak mo yung singit mo. Kadiri ka gago! Kaya Hawaii Road, na binansagan mo ng kabaklaan si Jello, pero ikaw pala yung may kalasuan at natago, you fucking homo. Gago, ganun ka kadiri. Dapat sa'yo,
Tinatali ng buhay na nakasabit sa tulay. Dinuduraan ng may plema tapos iniihian ng sabay. Binabato ng kulangot at tay hanggang sa ikaw ay mamatay. Totally naman na bago yung sagot kasi sa kadiri siya sanay. Ganong kakalaswa, pues pagbibigyan kita. Ang hilig pa manlait, mambasos ng pamilya at mandamay ng iba. Pues pagbibigyan kita kung sa ganyan ka nakakaraos. Basta pagdaan nung round 3, wag ka umiyak pagkatapos. Tangina mo yakin. Bago umpisahan yung round 3, just tanong lang. Paano to nanalo sa Bluetooth? Eh, mga bara na ito hindi rumirekta. Ang layo ng mga tira kaya sa Bluetooth hindi kumonekta. Puro issue. Chismis na mga tropa mong sa'yo nag-chut-chut, Marites. Kaya walang linyang kumonekta kapag Bluetooth wireless. Do you shit game? Ipapakilala ko sa inyo si Kuma. Si Kuma! Ang MC na gumagamit ng salita na luma. Kasi gusto na iparating sa tao na siya'y malalim. Pero panay hangin palabas mula umpisa hanggang wakas. Kaya inaasahan na laman na lumabas, wala rin. Tandaan nyo, iba ang malalim magsalita sa gumagamit lang ng malalim na salita. Pero di naman sa pag-iinsulto. Minsan kasi, hindi sapat ang basta magaling magkabisa o tumugma lang ng salita. Dapat meron ka pa rin na pinupunto. Kaya kung gagamit ka ng lumang salita para magmukha ang matindi, alam na namin na yung salita malalim, pero yung kahulugan hindi. Nga pala, sinearch ko meaning ng Kuma. Japanese word na ang ibig sabihin ay bear. Woo! Grabe ang rare. Pero na-impress ako, seryoso. Kasi isipin mo, accurate yung rap name mo sa katawan mong pang-oso. Ikaw ang kung si Jello tagilid ang tira, si Kuma puro banda. Mga palabas mo, pambata, dapat pangalan mo Kung Fu Panda. Ikaw ang kahap mo ni Kai. At wala akong pake kahit kay babalo ka magsumbong. Mga sabik na bumatel. Bakit magaling ka ha? Magaling ka? Gunggong! Parinig kita sa mukha eh! Kaya babariling kita. Kaya butas to sa akin off top. Para tong coin bank. Siya kayo'y all shock na mag-recoin. Pak! Wasak bungo, no cap. Kanyang dugo, burst back. Pag nag-take ng shot si Dat, tawag doon, point blank. Tangina mo eh. Tangina mo. Yung battle namin ni Jello, pinagtripa mo yung ilaw, tarantado ka. Tangina mo, yung battle namin ni Jello, pinagtripa mo yung ilaw, tarantado ka. Yung sinabi ko nung round na trip mo light, niliteral mong gago ka. Tuloy si Jello na stress kung sino pa nagpapasiglap sa gitna, siya pang nasilaw. Akala ko ba nagba-blackout si Kuma? Bakit biglang nagbukas ng ilaw? Kaya si Jello nasira diskarte. Kahit maganda ang planong nailatag. Ngayon nagdidilim paningin ko, putang ina mo, ngayon ka magpaliwanag. Time. Okay, last round para kay Kuma. Let's go! Puki ng ina ka. Shot. Puki ng ina ka. Yung puki bakat. Tangina ako Kung Fu Panda. Ito, ipopotamos na payat. Gago ka, mukhang animal, tangina mo. May sasabihin lang ako sa'yo. Tinira mo yung mama ni Jello. Gago. Ganon ka, katanga pare. Baka di mo lang alam na hip-hop din yun dati. Puti ako niripatan ka niya. Baka matalo ka pa. Nakakahiya tong nandadamay ng iba. Technical masyado, alam ko na yung modus. Yung mga sulat mo, hindi rin naman sa kalaban nakafocus. Sibilyan yung natamaan at kahit sobra ka sa pilit, kakapanood mo yan ng mekos-mekos sa FB, kaya wala ka sa tamang Kaya tama si Jello. Ang hirap talaga sulatan ng hayop na to. Isipin mo, walang grupo, walang kanta, walang ginagawa sa mundo. Kaya mabibigla ka na lang may sulat to sa'yo na effective. Sabi mo nga sa akin yung totoo, may lahi ba kayo na detective? O tama na biro ha, baka kayo magsawa.
Kwento ko na lang sa inyo, sinabi sa akin ng kanyang asawa. Oh, pag may battle ka raw, di mo raw siya pinapansin. Kaya-kaya mong mag 4-bar setup, pero di mo kayang maglambing. Gago ka daw maging asawa. Yan ang sinabi niya sa akin. Pag nag-aaway daw kayo, di mo raw siya pinapakain. At pag nagkakain na daw kayo, bigla ka nawawalan ng gana. Pinapatulog mo na lang daw, hinahampas ng planggana. Ming! Huwag kang iiyak. Well, accurate ba, G? When it's time to pay the bill, magbabayad ka sa ginawa mo. You should know the boundary na ko yung karma mo for you to face the responsibility. Ngayong ginawa ko yun sa'yo, masakit ba ang reality? Will I be lying pag sinabi kong ito ay real shit? Hindi ka naman master of ceremonies, magaling ka lang mambwisit. Kahit... kadiri ka na rapper at kahit nagmula ka pa ron. Walang silbi yung pagkalalim kung wala ng tubig yung balon, kaya ano? Wala nang tubig. Kung wala nang tubig yung balon, kaya ano? Ano, naubusan ka na ba ng moves kaya nag-switch na maging rapper? Eh paano pagagana to kung nabigo ka nga sa pagiging dancer? Eh di ba mas magaling ka dun? Kaya naman, alaka ringgawan king kapampangan tanay damo. Alaka ringgawan king kapampangan tanay damo. O kininamawang man lang aramida, mi Jay Lucano. Ako ba delos teso ang kisinong facho ang katso dahil panalo ako dito dahil ayaw sa'yo ng orado. Oo, gago. Kaya naman, kinulang yung 4-week prep pero nagamit yung 5 lingwahe. Ganun ako magpaputok. Kaya sana matalo ka para yung panot mabawian ko ng suntok. Oo, Lloyd, magaling ka. Pero, para yung panot mabawian ko ng suntok. Oo, Lloyd, magaling ka. Pero may sakit ka sa tuktok. Nagpa-apekto ka sa kanila at pinalitan mo yung tutok. Kaya ito ang lagdanang yung dugo na umabot ka hanggang dulo. Inalisan ka ng ulo gamit ang talim ng bolo. Kaya pagdarasal na lang kita at paubay sa may kapal, di mo naman kailangan ng libingan. Kasya naman yung sako sa imbornal. Yo, what up, man? Asian boy from Italia, Marco Polo, representing Do Your Shit, Black City, Milano. Big shoutout nga para sa lahat ng mga sponsor namin at sa lahat ng mga sumusuporta sa Do Your Shit. Maraming salamat sa mga lagi napunta sa aming event, sa mga venue. Big shoutout sa inyo at kaya ako nagawa itong video to. Nais ko sana humingi ng pasensya sa huling battle na nangyari kay Dot versus Kuma kasi nagkamali ako ng announcement. Nalito ako at the moment, so ang nanalo si Dot pero ang boto pala ng hurado ay si Kuma. Dito para kay Kuma dapat. Pero medyo merong mga nangyaring merong mga judges na hindi talagang solid. I mean, hindi tama yung pag-judge nila. So ang ginawa namin na concept ay humanap ng 5 MC ng mga rapper na hindi nakapanood, na hindi taga dito para lang may pa-judge. Kaya ako humingi ng pasensya sa inyo. It's my fault lahat nangyayari. Kaya sana kung sana kayo manawa na suportahan ng aming liga dito sa Milano, sa Europa. Sana tuloy-tuloy pa rin tayo. So nanalo noon yung laban na yun nung October 14 is Dot 5-0 para kay Dot. Big shoutout sa inyo lahat, big shoutout sa sponsor namin, sa lahat ng mga MC, sa lahat ng mga staff, sa lahat buong Milano, sa lahat ng sumusuporta, nagmamahal sa amin. Love you all. God bless. Peace out. Yo, what's good? This is Mighty Mike. Have a good day sa inyo. I'm here representing Corta Pluma, Donggalo Records, Roma Gang. And yep, shoutout sa Do Your Shit. And I'm here to judge the battle between Dot and Kuma. Yan. Medyo mahirap i-judge yun. Parehas silang magaling. Parehas may tira kung sasabihin. Pero ewan ko, sa akin lang siguro. Dahil siguro hindi ako ganun ka-fan ng battle rap. Kasi wala akong nakitang wala akong nakitang original na style. Kumbaga, yung mga pinakita nila parang napanood ko na yun, yung gano'n. So, anyway, ang iboboto ko, si Dot, dahil malinis yung performance niya. Hindi siya nag-slip. Hindi katulad ni Kuma na nawala siya ng 2 o 3 beses. And mas nag-connect yung mga linya ni Dot
sa audience. Sa audience nag-connect, mga reactions, you know. At mas artistic yung mga linya ni Dot compare kay Kuma. So for me, the winner is Dot. Thank you. Have a good day. Yo, Nario, Romagang. Ayun, pinanood ko yung video ni Dot tsaka ni Kuma, ilang beses ko na napanood tong laban na to. Ngayon, yung opinion ko sa battle na to, bali, meron ako ditong lista. Basta yung round 1, tabla, round 2, tsaka 3 kay Dot. So ganito yung nangyari doon, parang mas maganda yung pagkaka-perform ni Dot from round 1 to 3. Well-rounded. Kasi si Kuma may stumble, tas nag-uulit siya ng topic, pati may mga lines na parang niya, hindi rekta kay Dot. Pero yung kay Dot talagang straight to the point. May nagustuhan pa ako dun yung point blank na tsaka yung mga periodic table, tas yung kay Kuma yung mga banyaga niya. Pero ayun nga, kung hindi siya nag-stumble, siguro pwede siyang manalo doon. Pati kung papanoodin nyo sa live, kaya siguro nagkaroon ng issue. Kasi pag sa live, talagang malakas yung ginawa ni Kuma. Pero pagka yun nga, given na may replay, napapaulit-ulit. So, ayun. 1, tabla, 2, 3 kay Dot. Peace out. Props kay Kuma. Puta, lakas ng laki ng improvement mo, tol. Solid. Peace. Yo, what up, what up? This is AKA Tumpak ng Lyrical Division, Ghetto Child, Tres Case and Damua Records. At napanood ko yung laban ni Dot versus Kuma, na napakalakas. Ang hirap mag-judge sa dalawang ito dahil magaganda yung mga sagutan nila sa arangkada pa lang ni Dot. Kitang-kita na nandun na yung ramdam mo na yung energy, malakas yung banat ni Dot. Pero nung sumagot si Kuma sa first round, mas nagustuhan ko yung mga siksik na binitawan niya laban kay Dot. Kaya yung first round binigay ko kay Kuma. Tapos nung second round, nakita natin na kita ko agad kung paano bumawi si Dot sa second round. At medyo nagkaroon ng struggle si Kuma sa second round, kaya nang ibabaw yung bigat ng mga binitawan ni Dot nung second round. Kaya yung second round binigay ko kay Dot. Kaya nag all one sila sa akin, kaya bumasi na lang ako sa third round. Sa third round dun ko malalaman kung sino yung iboboto ko para sa mananalo. At para sa akin ang nagwagi ay si Dot, dahil maganda rin kung paano niya tinapos ang laban. At sumagot din naman ng napakagandang sagot si Kuma, pero nandun na naman, napunta na naman siya sa struggle at na-block na naman siya doon, na medyo nawala na naman siya, kaya nabawasan na naman yung point niya para sa akin. Kaya sa laban na ito para sa akin, 1 point para sa akin si Kuma at 2 points sa akin si Dot. Kaya si Dot para sa akin. Magaling kayo pareho. Ang bibigat ng mga binitawan nyo, puro siksik. Kaso dun lang talaga ako bumase. Medyo nabawasan ng point sa akin si Kuma. Kaya medyo umibabaw sa akin si Dot. Kaya kay Dot ako. Peace. Isang dugo nga pala ng Plucky Tribe. At saka shoutout muna kay Paring Ali at kay Papa Dems. Alora, parehong gigil, parehong maangas ang tira. Pero naibabaw sa akin lahat ng tira ni Dot. Malakas din parang ni Kuma kahit medyo nawawala. Pero sa akin, naibabaw talaga lahat ng tira ni Dot. Una hanggang uli. Kaya ang boto ko kay Dot. Congrats din kay Kuma. Height. Yo, it's boy Oblo Brown, Black Bandana Ghetto Child. Dot versus Kuma, dikit na dikit yung laban. Paliwanag ko kung ano. Sa first round, halos pantay sila, pantay na pantay para sa akin, tie. Walang panalo sa kanila. Magkaiba yung medyo nagkakapaan pa sila. Doon sa pangalawang round, doon sila nagkatalo. Si Kuma, malupit din si Kuma dahil bitawan. Pero si Dot, iba yung pinakita ni Dot doon para sa akin. Lamang si Dot doon, napakalaki ng lamang ni Dot doon. Hindi nakabawas yung nag-choke si doon, wala, okay lang. Pero talagang matindi yung pinakita ni Dot. So round 3 naman, kahit medyo nag-struggle si Kuma, kay Kuma pa rin yun at medyo madami siyang bitawan doon. Naulangan ako ng kaunti kay Dot. Pero ganun pa man, yung lamang ni Kuma doon, kaunti lang. Kasi ibabase doon sa lamang ni Dot, doon sa kay Kuma doon sa round 2. So 1 tabla,
round 2 kay Dot, round 3 kay Kuma, pero overall kay Dot. Ronski Beats.